Oras po natin, 10 minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan de la Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po na umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. 16 na araw na lang. Pasko na. Yes. Good morning sa ating mga kasama. Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan de la Cruz, Undersecretary Dodo Dulay at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning, gentlemen. Good morning, Pilipinas. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan sa buong mundo. Lalo na yung mga nakakalimot kung minsan. Alam mo, sabi nga ho namin dito sa Lalo Pasko. Ito po ay 18 taon na. Nakataga dito. 18 taon na ho kami magkakasama rito, more or less. Ha? Yes, more or less. Pagkapaskuhan ho, ay meron po kami ritong tinatawag na, ano ba tawag? Kasabihan. Moto. Ano yung nga yun? Those who forgot us in December. For the whole year, we will remember you. Yeah. In 2024. Yeah. Kaya po, meron po kayong 16 na araw pa. At naka-ready po yung aming staff dito to receive. Sa pangunguna po ng aming producer, si Tita Malu. Diba? Kung wala si Tita Malu, hanapin lang mo nyo to si Greg. Manong Greg, yung mga para sa amin, meron ka din dito. Si Tita Malu pa naman number 1 na ano yan ni Oy, good morning. Congressman, Ador. Pleto. Uy. Narinig mo ba? Nasa headline. Naramdaman mo ba? Headline. Kasi inaantay ko eh. Inaantay ko eh. Ka-Ador? Ano nangyari? Anong headline? Anong headline? Dami niyang project. Dahil. Ka-Ador! Na-fake news ka. Baka naman di ba? Balitang-balita dyan na kayo ang tigakwan dyan. Silang dalawa ni Kong Romy. Baka naman kayong dalawa ni Kong Romy Momo. Wow. Kong Romy Momo at saka ni Mr. Congressman Chairman ng APRO, Congressman Saldico. At, baka naman. Nagsasalansan. Baka naman. Yung sinasalansan nyo dyan, dahan-dahan lang. Baka... Kasi di ba tapos na kayo sir, sa Senate? May second BICAM pa itong Monday. Ganun ba? Hindi pa bihira yun eh. Ano nga pala, boss? Ano ba ang update sa sa budget ngayon? BICAM na kayo na una. So hindi pa tapos. Yan ang nagkaroon may ng second. Continuation, no? Nagkaroon ng advisory. Bihira yun mangyari eh. Bihira, okay. Ibig sabihin nun, translation. May mga hindi pa nare-resolve. Pinag-resolve. So itong Monday na, itong darating na Lunes, magkakaroon uli ng isa pang BICAM. Yun ho kasing BICAM, mga kababayan, dun sa mga hindi masyadong kabisado, yung proseso ng pag-a-aproba ng batas at kasama na dito yung budget. Ito po, dito pinag-uusapan sa Bicameral Conference Committee, yun pong mga gusto ng Kongreso at yung gusto ng Senado. Disagree portions ay doon yung hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasunduan, at saka yung mga minsan, yung mga wala, biglang mapapasok doon. Di ba unifying? Unify. Harmonize. At ito, proseso, paliwanag natin, parang Ed siguro na yung po kasing budget ng gobyerno ay isa po itong batas. Batas po ito. That's the most important legislation actually. Right. Batas po ito. Parang ordinaryong batas din na ipinapasa. Batas din po itong budget ng ito gobyerno. Ito pinaka-importante and then year-round basis. Kagaya sa Amerika, nagkabanatan sila ngayon. Muntik na. Yung tungkol sa Ukraine at saka Israel. Yung budget. Pero yung nangyayari kaya sa US Congress, sana
naman kahit papaano mahawahan tayo ng kaunti. Nakita mo yung isang congressman Oo, nila, ang tindi. 'di ba? Baxi. Oo, si George Santos. Santos, 'di ba? Saka New York, New York. Baxi. Baxi. May ang galing, pero ang galing din nun, ano? Hindi, kasi, yung George Santos na sinasabi ng paring Ed, mga kababayan, ano to, congressman from New York. New York. Marami pala siyang kaso. Maraming kaso. At saka maraming pineki pala. Oo, yan na nga. Nandun sa Maraming- kanyang background, Background. Credentials, etc. credentials, yan. Hindi, pero yung malupit yung funding. Oo. Yung nakakakuha siya ng funding kung saan-saan Oo. to finance yung kanyang extravagant lifestyle. Oo, yan. Magaling din. Mahusay. Magaling Hindi, din. pero ang problema Si Bakla nga siya. hindi, doon talaga sinibak siya. Oo. Hindi, at saka mismong party mates niya. Oo, bumoto. Diba? Ang bumoto against him. Sino Very ka slim siya? ang Sino ka margin siya? nun. Oo nga. Na matindi. Hindi, pero dito kasi, Dito kasi, may conviction ka na, nahihirapan ka pa. dito nalulungkot ako Nalulungkot ako. Isa nangyayari dito. Bakit? Parang Bakit iba. ka nalulungkot? Parang baliktad dito. Baliktad Yung Oo. katulad ng meeting ng Committee on Franchise. Oo. Franchise ba yun? Oo. Doon sa kababayan ko, Oo. Congressman Gustavo Oo. Tambunting. Oo. Gandang lalaki ngayon ni Casa, Pumayat umayat. Pero pinawisan. Aha. Nagbawas ng weight. Nalulungkot ako dahil yung efforts ni Speaker Oo. Martin Romualdez, Oo. di ba? Gumaganda na, bumubuelo Oo. pa. Yung mga ganito, nakakasira pa. Bakit ka mo? Oo. Doon sa kaso nung ka-Eric at saka si Lorraine. 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 Oo. sa akin naman, pagpalagay mo nang nagkamali at umami naman. Mm. Di ba? Umami naman na nagkamali. Dapat nyo pa bang bugbugin ng husto? Mm. Kawawa naman. Ipapakontempt pa. Pinakontempt Nakakulong, pa. nakadetain ngayon. Alam mo kung bakit? Silang dalawa ba Hindi, nakadetain? Detain ba silang dalawa? Oo. Alam mo kung ano yung pinag-anuan doon? Oo. Dahil yung kay Joseph, Congressman Paduano. Paduano, si Karaps. Karaps. Si Karaps. Kasi parang ano sila ni Nagirian, Eric, nagirian. Naggirian eh. Hindi ko naman maintindihan yung Yung mga concern dating ni... NPA pareho yan. Pareho, Diba? pareho. Ano ba? Oo, Oo, si pareho. Karaps, Alex Bongkayo yun eh. Oo, Ano mga ba? dating Oh, yes. NPA. Pero ano mga ba? Nandun distrito ba siya? Abang Lingkod. Abang Abang lingkod. lingkod. Party list. Party list. Matindi yun, matindi yun. Hindi Si ko Karaps. maintindihan Congressman Karaps. Ang sinasabi lang naman nung... Ako, di ba yung ka-Eric din kasi minsan masyadong maingay. Ano siya? Argumentative. Showboat din yun eh, showboat. Oo. Pero humingi na ng pasensya. At yung pinagtatalunan naman nila, ang sabi lang naman nung si ka-Eric, sabi lang naman niya, pwede ba kasi wala akong abogado noong huling hearing, yung aking mga sinabi, pwede bang i-strike off the record? Diba? May pumapalag yung isa, si Karaps naman, hindi ko naman alam ba't siya nagagalit. Sabi niya, you are not a member of this house. Nagganon sila, nagganunan eh. Boss, hindi naman noon niya sinasabi Hindi naman sa pinagtatanggol natin Ang sinasabi lang naman niya is that kung pwede lang naman kasi wala siyang aid ng council. Di ba? At hindi naman ho siya nagmamagaling. Hindi ko alam Medyo, baka meron namang inside story. Dati na yun, dati na. Baka dati naman. siguro dahil nga sila yung dating magkasama sa underground movement, Oo. so baka may history yan. Meron silang history. Meron silang. Pero yun Pero nga, sa akin lang, Kasama sila doon sa bundok, medyo hindi na maganda yung hatian nila sa ulam siguro. Baka nag-away sila, di ba? Oo nga. Marami naisa siya ng ulam. Kaya medyo, boss, Pero- yung tatlong galunggong, dalawa napunta kay, pero tama, siguro yung issue din sa SMNI. Although ako naman, kahit dati ABS yung issue. Pero ako, kahit kailan, di mo tayo naging paborito ABS. No? Pero sa akin, freedom of expression, dapat hindi makakabuti na sobrang anuhin. Siguro pwede disiplinahin. Pwede, pinagalitan Tama na nyo yung na gano'n, pero bakit? wag naman yung kaya umabot sa extreme na pati yung franchise yan. Kasi baka magkasimpatya pa Tama. diba? Nabigyan tuloy sila, nagkaroon tuloy ng plataforma ito si Lorraine at saka si Ka Eric para magkaroon ng hunger strike. Sabi naman ng iba, talaga kailangan kayo mag-hunger strike. Sa lalaki nyo eh. Lalaki nyo eh. Hindi, pero ito Tomas, ang sinasabi pero ko, kaibigan natin yan, si Yusek Lorraine. Siyempre. Okay. Kaibigan natin yan. Talent ang sinasabi lang natin, di ba, is that sayang yung efforts ni Speaker Martin Romualdez. Diba? Ang ganda ng kuha ng house. Diba? Tapos biglang I'm sure maraming magagalit dito sa ginawa. Magpapasko. Diba? Parang nananakot. Alisin mo na yung parang talaga, cite kita. Contempt. Totoo naman ho yun. Meron kayong plenary powers to cite in contempt yung mga gusto ho ninyo. Pero yan ho is ginagamit sparingly.
Di ba? At meron nga Ano sa Tagalog ba is sparingly? Bihira-bihira. Naano lang sila. Bihira-bihira. Dahan-dahan. Da- Bihirang-bihira. Di ba? Na ano Hindi lang naman sila, yung kasi, ayaw nyo lang dun sa sagot. We'll cite you for contempt. naano Makapangyarihan na kayo mga boss eh. Naano lang sila na Di ba? medyo nadali lang sila ng konti dahil ang sinasabi sa report ng committee ito na continuing kasi itong sina Eric at saka si Lorraine na naglalabas ng mga news na half-truth or kaya complete lies. Yung ganung Ang klase. tanong ko hindi ba? Umami naman, hindi naman nagsasabi, di ba? Hindi naman nila dinideny. Ano na nagkamali, di ba? Ito si Attorney Dulay nandyan, sini-invoke nga nung Eric yung Soto Law. Sinabi nila may batas na hindi mo po pwede. Source. Hindi ko naman maintindihan dito sa... Tama siya doon. Hindi ko maintindihan dito sa kababayan kung gastang bunting. No, saan niya kinuha yung argumento na hindi mo po pwedeng i-invoke yung Soto Law dito sa committee hearing na ito. Congressman Gas, kababayan, baka naman you are getting poor legal advice. Di ba? Kasi doon sa batas, wala namang nakalagay doon na yung Kongreso exempted pag nag-hearing dito sa batas na ito. In fact, ano nga ito parang Ed dahil nga ito ay batas at sila rin mismo nagpasa. Yun ang yun ang masakit Dapat sila rin respetuhin nila. Hindi sila unang dapat rumispeto. Sa batas, di ba? Hindi ba? Pero ko yung akin lang naman ni personal na opinion bilang isang abogado. Tayo Sen JB, paring Ed, Kong Jonat. Meron tayo din naglalabas din tayo ng balita, naglalabas din tayo ng sumusulat din tayo dati sa dyaryo, Marami talaga tayo nakukuha ng mga source, At siyempre tayo sa media, siyempre inaasahan natin itong mga ganitong source na ito. At yun, hindi mo naman pwedeng pilitin din. At ito, depensa sa husgado, Hindi ka pwedeng pilitin na ilabas kung sino yung nagsabi sa'yo. Kasi precisely nga, yan ay kaakibat ng freedom of the press. Diba? Freedom of expression. Hindi ko maintindihan itong si kababayan, Congressman Gas Tambunting. Saan mo na ako yung Congressman Gas? Baka yung bumubulong sa iyo dyan, gusto mong palitan, meron akong law firm na pwede kong ipalit sa iyo. Ano yan? Dulay Pagunsan, NT Law Office. DPT. Lalo ka magkakaproblema niyan. Lalo ka magkakaroon ng kaso. Hindi kasi Congressman Gas, nakakagulat talaga yung argumento mo na hindi po pwedeng gamitin yan sa committee. Boss, sa batas, saan batas mo ba nakuha yan? Paano mo sinasabing ganyan? Di ba? Hindi naman tayo legal expert. Ayan si Attorney Dulay. Di ba? Undersecretary ng Hindi, Department ako nasasalita sa Hindi, not as a DOJ. As a lawyer, di ba? Pero yan? Sayang naman to si Congressman Gas. Nagiging kasi yan dahil naging controversial din si itong dalawang to. At the same time, yung meron ding tungkol lingas-ngas tungkol nga sa SMNI as itself. Pero ito sasabihin ko sa inyo punot dulo. Ito naman i-address ko doon sa palaging nakikinig sa atin. Congressman JJ Suarez. Palaging nakikinig sa atin yan. Kong JJ. Yes. Morning kayo. Ngayon mahusay ito. Anak to ni Kuya Danny. Yes, magaling. Dating governor. Dating governor. Ito. Mahusay magsalita. Yes. Kung ang purpose nyo rito is may inis kayo doon sa sinabing balita na hindi naman daw totoo. Di ba? Kumbaga, meron ng negative media mileage na nakuha based dun sa sinabi ni Eric, di ba? Isang beses na napunta sa narinig ng mga tao. Abay, dahil sa ginawa ninyo, na-multiply ng mga 10,000 times yung media mileage na negative na nakuha base dun sa hindi totoong sinabi ni Eric. Hindi ba? Bakit? Kasi nag-hearing kayo, dami nakarinig Imbis na, let's say, ilan lang ba reach na SMNI? Nag-let go na lang, di ba? Salit na lumagpas na lang. Example, 10,000 lang. Example lang po. 10,000 ang viewers ng SMNI. May 10,000 nakarinig nung negatibong balita na sinabi ni Eric na hindi naman pala totoo. Inikot-ikot nyo dyan, imbis na sa SMNI, napanood sa Channel 7, napanood sa ANC, napanood sa etc. Lumakas pa. Minultiply lang ho ninyo yung negative media mileage na sinasabi ninyong mali. So, ano ang nangyari? Ano na pala? Counterproductive. Ano na pala? At sabi ko nga, sayang yung effort ni Speaker Martin Romualdez.
Di ba? Sapagkat paakit na, tapos biglang may magagalit sa Kongreso. Tingnan nyo next survey. O, pa-survey kayo. Tingnan mo, galit ang tao. Kasi parang, di ba? Parang Overbearing ba? Overbearing? Pero ano din kasi, ito naman tingnan din naman natin yung kabilang punto de vista. Pangbalanse lang. Medyo din kasi dapat, ang tanong dito, yung mga kumukomento at yung kanilang kinokomento. Facts-based. Dapat din, meron din, kumbaga, May pagbabatayan. accountability. May accountability. Tama. Sa batas meron naman, Responsible Kaya journalism. nga meron nga tinatawag na libelo. Pwede mong lagyan ng libelo. Pero hindi lahat ng bagay, pwede mong lagyan ng libelo kasi hindi naman directed against a particular individual. Maaring ito nga, kamukha na sabi mo, si JB, di ba? Maaring ito ay mga pinapadalabas ito, bang fake news na. Kailangan din magkaroon ng sinasabi mo yung responsible ba yun? Responsible journalism. Accountability. Yun ang kailangan din. Kasi yung pagkakaiba, ang social media ngayon, bago. Grabe. Wala pang accountability. Wala Pero rules, ang mainstream media, mas stricto dapat. Hindi, Diba? tsaka ito Meron naman yung si Ka-Eric. At saka, siyempre naman, kahit papano, diba, kung kayo tinatanong, sagot lang ho nyo diretso. Hindi yung paikot-ikot eh. Ito si Ka-Eric. Eric. Di ba? Haba sumagot di ba? Tapos tsaka mo, hindi pa sasagutin yung tanong. Ngayon, alam mo kung bakit ang galing ng organizer nun. Ha? Nung nandun pa yon nasa UG pa, ang galing na organizer dito. Sa salita pa lang. Kasi artikulado eh. Magaling. Ako, if you met si Ka-Eric in person, mahusay magsalita, mahusay magpaliwanag, isa lang ang pwedeng tumalo dun sa UG. Alam mo sino? Yung kasama natin, boss. Walang iba. Naku. Ano yung letrato? Nasa gate ng Ateneo de Manila. Nasa Manila. Pulihin ito. Sabi lang kasi ni Karaps, unresponsive ka. Tapos nang babastos ka. Hindi. Sa akin naman, tama yon. Hindi ho natin inaalis. Siguro nagkainitan lang talaga. Baka tama si Sen. Pero siguro lang doon, baka nangyari dito, meron tama si Yusek Dodoy. Meron namang libel eh. So kung nagkabalik, kaso ng libel, pero wag naman umabot na hanggang pati yung franchise. Kasi it would not send a good message eh. Hindi. Kasi nangyari na yung sa ABS noon. Dadama yung iba eh. Whatever you say, ABS, kahit kaya sabi ko nga, hindi kami nagampet niya. Pero hindi ako naging pabor nung nasara to kasi maapektuhan din yung yung mismong yung mga regional o yung industriya. Yung perception. Ang sa akin, turuan lang ng leksyon na paalam lang, pamulat lang. Na yung siguro kung merong gusto ang Kongreso na hindi dapat ganito ang pananalita, baka yun pwede na yun. Diyan nga papasok, paring Ed, Sen, at saka paring Dodo at Edwin. Diyan nga papasok ang trabaho ng NTC. Ha? NTC. Kasi dapat nang didisiplina yan. Ganun na, ito may administrative may administrative remedy. Pwedeng MTRCB. KBP. MTRCB, pwede rin. Di ba, halimbawa? Sakot ba ng MTRCB Pero, radyo? TV radyo yun matagal eh. na natin sinasabi kasi ito doon sa mga brad eh. Sa NTC. Wala na. Wala na. Ano ka ba? Lalo pa dapat dahil pwede na niyang wala na dun. accountability. Pero bago ho namin iwan itong kaso lang na nangyari kina Ka-Erika, hindi ho sa pinagtatanggol namin si Ka-Erika. Sinasabi lang namin, humingi na naman ng tawad. Di ba sa atin, Sen? Di ba pagka, lalo na sa ating Pilipino. Sa ating Pilipino, lalo magpapasko. May kaaway ka, di ba? Nagpang-abot kayo. Nag-square kayo. Bagsak na. Tinitigilan mo na eh. Di ba hindi yung bagsak na, nagsasabi na sorry, nagkamali po ako. Kaya babanata mo pa. It leaves a bad taste in the mouth. Dapat yan, address specifically dun sa mga nag-intermittent fasting. Sino yan? Si Gas. Kasi habang nagagalit si Congressman Gas doon sa harap, pinagpapawisan niya, panay ang punas ng kon eh. Doon sa likod, pagpunas ng bimpo. Doon sa likod niya, may tawa ng tawa, parang relax na relax. Nosy. Kaibigan din natin yun. Nosy. Secgen Reggie. Paano? Doon sa likod, si Secgen. Siya nag-ano doon kay Gas. Hindi matawag lang siya ng tawag. Parang relax lang, di ba? Hindi naman kailangan medyo mag-init. Wag magmakain nito. Saka hunger strike, sa gabi lang daw kakain. Sa gabi lang. Diet yun. Dapat hindi hunger strike daw. We're on a diet until we are released from detention. Nightly hunger strike tawag din. Nightly hunger strike. Yun lang po, sana lang magkasundo na. Na-acknowledge po natin yung power ng Kongreso na para to cite in contempt yung mga hindi naman
Unresponsive. uncooperative. Or Diba? Ito naman cooperative, medyo maangas lang. Oh. Kaya humingi na naman ng tawad. Nagkamali ako. Pero yung ipilit nyo na ilabas niya yung source niya, di ba? Mali yun. Contrary to the Soto Law na ini-invoke nung dalawa, Congressman Gas, kunin mo itong DPT law offices para magandang legal advice sa'yo. Yeah. Kasi baka pangit ang legal advice mo di ba? Yung mga tiga-Paranaque, tinitignan ka. Di ba? Baka baka kinukuha mo lang dyan si Atty. Hupilenya. Nako. Hindi, magaling naman yun. Magaling naman. Pero mas magaling yung DPT. Diba? Hindi, kailangan lang bang sumobra lang. Overkill lang. Ano bang? Tsaka committee of franchise yan, di ba? Ayun! Congressman Gas! Tamang-tama yung DPT dyan. Alam mo, ang magaling sa DPT yung corpo. Corporate practice. Yung mga legislative franchises na yan. Kaya Pero specialty, Specialty. Specialty. Isa lang ang mas magaling sa DPT law office. Ano? Sino? Si Congressman Subiri. Magbe-break muna tayo, ha? Manila, mga mag-break. Babati lang ako, nakikinig sa atin si Apple Hernale. Good morning, Apple. Good morning sa inyo. Lagi yan. Morning. Break tayo. Break muna tayo, ha? Congressman Gas, pero congratulations, medyo mukhang pumayat ka ng kaunti, ha? Break muna tayo. Ha? Teka muna, sabi nun, meron pa daw. Okay, Meron pa daw. Break muna. Break muna, oras. Ha? May print tayo, print eh. Break muna. Spill pa na. Tuloy. Balikan natin si Congressman Gas. AOB. Meron pa lang yung PBBM Cup, yung PPSA. PPSA, Practical Shooters. Okay. Yung mga gun enthusiast. Pero bago habang iniintay natin itong ito lang, gusto ko lang puntuhan kasi itong isang issue din na malaking bagay ngayon. At tayo nakikiramay doon sa mga biktima noong pagsabog doon sa MSU sa Marawi. At yun din yung bombing. Mga kasamahan natin, mga kababayan natin doon sa Surigao at ibang lugar sa Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Dalawang dikit na itong lindol na to. Sarangani, diba? saka doon. Dalawang dikit na 7 point something lagi. Hindi, pero meron pang Mindoro. Naramdaman ko sa opisina ng isang araw. Pero ano lang yun, parang 5 point. Pero matindi na rin. Matindi na rin yan. Ito, mas matindi dala nito. Mas matindi dala nito kasi ito. Yayanin ka talaga yan. Ito may pakinabang tayo rito. Ito, Kaya medyo basahin Medyo mo. mahaba yan, Mukhang mahaba-haba. Dapat malaki yan, Mukhang matindi ang gagawin ni Okay, magulo. Ito pag-asa natin. Ito. Okay, magulo. Ito, malalaman natin. magandang balita mula sa PAGCOR. Ha? Bukas na. Mukhang hindi maganda balita. Ha? Bukas na. December 10, kailan yung bukas? Ang Link Bingo Games event ng PAGCOR ng Paskong Big Time Bingo Milyonaryo kung saan milyong-milyong pa premyo ang naghihintay sa mga maswerteng bingo aficionados. Tumataginting na 10 milyong piso ang garantisadong papremyo sa nasabing pabingo. Bawat kalahok ay may tsansang manalo na 1 milyong piso bawat laro. 3,000 piso ang halaga ng bawat ticket para makasali. Bawat ticket ay may katumbas na 4 na cards kada laro para sa 10 games. Ang host site ng naturang pabingo ay ang New Coast Hotel Manila. Maaari ding sumali at lumaro sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Madison, Mandawi, Malabon, Grand, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Magsisimula ang Paskong Big Time Bingo Milyonaryo bukas, eksaktong 2:00 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa kuha po kayo ng mga ballpen at papel 0927-804-0304 0917-551-8354 or 0917-843-0970. Salamat po. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Siyempre, binabati din natin yung ating pong mga kasama dito. Secretary of Justice, Boying Rimulya. Sigurado naman na tayo'y pinakikinggan kahit na medyo busy si Sec Boying ngayon. Yes. Diba? At si Paring Pao at siyempre si Ambassador Teddy Boy. Na ngayon ay siguro lumiliit na dahil sa sobrang lamig doon, nagiging yelo na yung ating minamahal na kaibigan sa grupo. Kaya, ano daw? Pero, sobrang lamig. Ang daming events na nangyari last week, Dami. Oo. Yan, yung una, yung bombing, no? Na nakakalungkot, no? Tapos may 2 lindol. Oo. Tapos
Na yung hiwalayang Katniel. Yan. Ilang lang Actually, Daniel at Catherine. yun ang pinakamabigat. Yun ang pinakamabigat. Ito, tanong ko sa'yo. Trending yun. Medyo ano muna tayo, showbiz ng konti, boss. Kanino ka ba? Kat ka ba? Team Kat O ka ba o Daniel? Team Daniel? Ayun. Sige, ikaw. Sa kanino Hindi, ka? ito muna, bago ang lahat. Ano? Meron bang third party? Yan. Yung, Hindi, kaya nga, mamimili ka ngayon. Sige, ikaw nga. Medyo matagal din rin kasi ito, sila, no? 11 years. depende. Tagal din pala. At saka maraming pinagsamahan yan, including businesses. Napunta tayo showbiz. Hindi, pumili ka na lang. Kanino ka? Ang gano'n. eh, tayo Mahirap naman. sumagot. Ayaw tumaya. Diba? Ang sa atin, sana Hindi, syempre, magkasundo. mga maraming mga fans sila, maraming followers. Syempre, marami ang apektado, no? Talagang ano eh. Ka na magsasalita. Yan ang kanilang- Sobrang big issue talaga itong trending eh, no? Oo. Grabe. Hindi, kasi yan ang ano eh. Anong pangalan nito? Guy and Pip ng generation nila. Correct. Sa atin Bot naman, and Vilma. Yan ang mga generational team up. Eh. hayaan muna nating Personal nila. Maghilom. Saka personal nila yun eh. Personal nila. Sana kung sakaling maisipan nila na talagang sila pa, ano ba naman yung magbalikan? Oo. Diba? Nangyayari naman Tamo, yun. Si parang Ed nagsasalita niyan, yung ating Tsaka lalo na yung business most nila. eligible and most wanted bachelor. Meron kasi silang mga common na endorsements. Ganun ba? Oh, business. Naku, yun ang mabigat. Yun ang mabigat doon. Yun ang nagpapabigat. Basta mag-usap yan. kayo. Wag, o kaya hayaan nyo yung mga nanay nyo. Yung mga, Ay, yung mga nanay ang problema dyan eh. yung mga standee Kuminsan. daw nung endorsement mo dalawa, huwag paghihiwalay yung standee. Iba, hinahati yung standee. Usapin, nakakalungkot, no? Itong mga usaping hiwalayan, lalo na ngayon sa politika natin. Ayan. No? Yung unity team, mukhang marami ang Sursol susul. doon. Ako personally, hindi ako parte ng unity team. No? Hindi ako kasama Hindi ka nga sa pala sinama doon sa ticket na Independent yun. ako. Independent ka, no? Oo nga pala. hindi ako kasama sa BBM Sara unity team, pero Ilang pool lang pagkatapos ng eleksyon, nabigyan ng salita ng taong bayan eh. Si BBM, binigyan ng mandato, contract for 6 years ng taong bayan to be our president. Si Vice President Sara, ganun din po. Binigyan din po ng mandato. Tayo po, binigyan din po ng mandato. Kumbaga, sa akin lang personally, ang daming problema, ang daming hamon na dapat nating tutukan. Mas importante. Ang aga ng bangayan. Napakaaga. No? Na ando na yung direksyon natin, maganda naman yung latag, kaya lang kung maaga yung political bickerings, maapektuhan. Lalo na yung political stability natin and economic stability natin, maapektuhan sa ganitong bickering. Yun lang sa akin. Para pantay lang. Kasi yung doon naman sa kay VP Sara, di ba, meron ding grupuhan doon na wala namang ginagawa kundi punahin yung administrasyon ni... Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Napansin nyo, noong una, si Speaker Martin lang, nakita natin, political. No? Tapos, nung mamaya, biglang nag-pro-China na sila, sinama na si Secretary Gibo, sila Tariela, si Commodore Tariela. Mamaya, ako rin po, dahil na timing naman, nagsalita ako against China. Pinulutan ako ng ilang linggo. No? Tapos ngayon, si SP, Mig Subiri, ngayon po kay BBM na. Kung hindi nyo mapapansin. Kaya, papunta na doon. Yung iba naman, para lang pantay, yung mga nasa grupuhan naman ng administrasyon, wala din namang ginawa kundi gibain yung grupuhan ni VP Sara. Hindi maganda eh. Yun nga sabi ni pareho. Sobrang sulsulan. Dapat tigilan nila yung sulsulan. Masyadong maraming mahalagang halimbawa, di ba, ngayon magpapasko, yung mga kababayan natin, meron tayong mga kaibigan, hindi malaman kung anong calculator ang gagamitin eh. No? Para kumasya yung bonus eh. Ganun Sa Noche Buena, Media de Noche, di ba? Sana, ang pag-isipan natin, halimbawa, yung Kongreso, pag nagtuloy yung away dun sa Israel at Hamas, di ba? Anong gagawin natin doon sa mga kababayan natin? Anong mga legislation na pwedeng pag-isipan? By the way, ang ano dyan, yung mga hindi pa nagbibigay ng 13-month pay. Meron ba? Marami pa yun. Mga kumpanya. Ay, kailangan magbigay. Ibigay nyo na. At saka yung mga ibang sa tao yan eh. Oo. Diba? Sa tao pinaghirapan yan. nila. Naku, may ganyan din sa amin, Kong Jonah. Mayroon. Ay! Saan? Sa San Juan. Nako, mabigat. Yung terminal leave, 4 years na. Yan pera ng taong bayan. Hindi pa rin binibigay. Meron mga 15 pa yata. Ganun? Hanggang ngayon?
Kinita na yun. Kinita na Saka yun. pera nila yan. Nag-serve Kinita Pera na nila, yun. diba? na yan. Kinita na. That's money earned, Oo. di ba? Money earned na yun. Yun lang, sana yung Kongreso, yung mga political leaders, imbis na ang pinag-uusapan natin yung bangayan, kansilahin ng ganito, kansilahin. Boss, naiintindihan nyo ba pag kinansilan nyo yung prangkisa, ilang tao na naman at ilang trabador ang mawawalan ng trabaho? Tapos yung At this point, napakahirap po niya, kawawa yung mga tao. yung mga heads of agencies, by the way, Oh. wag kayo lang ang merong bonus. Bigay din Uy. yung mga job order, yung mga contractual. Oo. Bigyan nyo Bigyan yung mga yan. Ang dali-dali namang Dali, no? i-justify niyan. Oo, kayo Diba? naman, no? Tanong bigay nyo natin na si yan. Atty. Dulay kung binigay na ba sa DOJ. Yung mga... Kasi Ay, ito, meron na. Dinabas na namin. lahat. Lahat. Hindi, ganito yan, ano? Oo. Kasi, ito, Mukhang hindi para, mo nilalabas. para Oo. malinaw lang. Oo. Hindi, para alam din ng taong bayan kung paano ang proseso sa Yes, gobyerno. yes. Yung pong sa gobyerno, yung pong 13-month pay, matagal na pong nailabas Naibigay. yan. Oo. Ang inaantay na lang po ngayon, yung pong doon po sa mga tinatawag po na doon sa mga CNA, yung union, ano, yung government bonus based on the union's CBA. negotiation, no, CNA, ano. Hmm. And then kung magbigay, kasi may balita na magbibigay si Pangulong Marcos ng bonus sa lahat ng government employee, yun, naiintayin pa natin. Wala pa naman linalabas na, Directive. na directive. Pero yun kasama naman talaga lahat noong mga Pati contract. lahat, Pati yung job contract. order, casual, contractual, lahat bibigyan. Pero yun. dito, hihingan ko ulit ng tulong si Turbo Brad. Oo. Bakit? Dito, Sino? total, nasa COA na naman si Turbo Brad. Oo. Oo. Meron akong naririnig, hindi ko alam kung ito po ay nangyayari, pero naririnig ko lamang, di ba, na merong mga ahensya, di ba, na pilit hindi ginagasta yung kanilang mga budget Para Diba? maging savings. para may savings at hati-hatiin. Mm. Yeah. Di ba? Yan po ay naririnig natin ng hindi lang naman ngayon for the last so many years. Hmm. Di ba? Kultura Pwede nila ho yan. ba? Di ba? Alam nyo, kung na-achieve ho ninyo yung accomplishment, yung inyong mga target, Oo. Maganda. okay yan. Hmm. Di ba? At meron kayong natira. For example, 100% Yeah. na-accomplish nyo, tapos may natira kayong mga 20%, baka pwede nyo pag-isipan kung paano yan i-distribute legally. Di ba? Kasi talaga naman na-accomplish nyo at nakatipid kayo. Nangyari. Pero yung hindi kayo deliberately, hindi kayo gagawa ng project, hindi kayo gagawa ng kung anong mang dapat ibigay sa tao, tapos sasabihin niyo, hindi, may savings kami. Di ba? May savings kayo kasi hindi kayo nag-implement ng projects. Tapos sasabihin nyo, hati-hatiin yan. Pangit po yan. Di ba? Lalo na, Kaya nga, very Huwag strict. ninyong lalo makakatanggap lamang ay yung mga matataas. Sapagkat marami nagrereklamo, yung mga rank and file. Oo. Diba? At saka yan, hindi lang limited to national government agencies. LGU. Local government Of course. agencies. Pero sa national, no, linawin ko lang, sa national po, hindi po pwedeng magbigay ang ahensya ng gobyerno, national NGAs, ng tinatawag na kung ano man yan, bonus ban o ano man tawag Ba? yan, nang hindi kasama lahat. Hindi po pwede yun. Kung may gumagawa ho nun, hindi po, Kaya nga. magagalit po si Uncle Sam yan. Oo. At alam niyo na kung sino si Uncle Sam, di ba? Oh. Magagalit si Si Uncle Sam yan. prosecutor ba Magagalit, considered ba na to? Kaya, Yan. kaya kami sa budget. Unang-una, ito Gloria. si... Contract of service ba ito? Actually tawag natin dapat sa kanya commissioner na. Yeah. Kasi marami yan na, maraming kumbaga Ito, na tumutulong diyan. huwag kayong ganyan. Ano. Nakita mo yung Oh. forma nung kasama natin ngayon, ha? Oh. Mukhang Long lives, naka-long lives, ha? Naka-Trubinize. Truby na. Pinupi ko na nga eh. Mukhang ginupit mo yung kortina sa inyo, ha? Baka naka-almirol Sa mesa. Mukhang naka-almirol pa. Mukhang tinira mo ng gaw-gaw kagabi yan. Baka madulas ang langaw dyan. Oo. Pero yun lang, sana kung meron man at kung talagang valid Bigay naman, ilabas. Kaya Ilabas nga, nyo. pag Ilabas budget nyo. nga, Ed, na nakita namin, kaya nang binubusisi. Tinitignan natin yung utilization ng bawat agency at department. Kaya pag Yun. intindi ng mga departamento at ahensya na kapag binabawasan kayo, kasi tinitignan yung performance nyo, kapag hindi nyo nagagamit, Tama. nag-o-obligate tayo, hindi nyo na-utilize, Tama. no? Babawiin. Babawiin kasi sayang yung pera, Tama. gagamitin natin sa mga programang Yes. magagamit. Ito Paliwanag naman, lang ganun natin, yun. paliwanag lang Yeah, natin paliwanag siya, mo. ha? Yes. Kung ano po yung sinasabi ni Senator JB, na sila po nagbibigay ng Apo. pera. budget Nagbubusisi. sa mga- Nagbubusisi at nagbibigay sa mga ahensya. Yung pong utilization rate, ito po yung tinatawag po na porsyento ng paggamit ninyo
noong inyong ibinigay ng Kongreso na pera budget. Yung para nakalaan, doon yung sa nakalaan. mga Yung nakalaan activities, na budget. programa na nakalaan sa inyong budget. So, Tama. tinitingnan po ng Kongreso yan, yung ba ay natutupad ninyo? Nagagamit Nagagawa nyo ba? ninyo? Nagagamit nyo ba talaga? Kasi kung hindi nyo naman Oh, dinagamit, eto naman ngayon, at Sen. tinatago nyo Malaki- lang, may problema Malaking nga, di ba? ano yan, Oh. malaki ang participation dyan ni na Turbo. Oh, Kasi kung yan hindi Ito. nagagamit, Bakit? ibig sabihin hindi kayo tumitingin. Ito muna. Ang kailangan ninyong pag-aralan dyan, di ba? At maglagay kayo ng specific sen, kung if I may suggest, ano ibig sabihin ng utilization? Tama. Yan kayo, dyan Yun kayo yung paggamit. Diyan kayo mate-technical sa Oo. utilization. Halimbawa, sobra, Hmm. ha? At i-earmark ko sa iba, ipaparking ko lang. Yan ba ay utilization? Hindi. May, Oh. may rules kasi ang utilization, ano? Eh kaya, Sa accounting rules sa gobyerno, Oh. ano? So, unang-una, para magawa yung utilization, dapat yan ibabangga mo doon sa inyong budget. Okay, dapat to, may item to na nakalista yan para magamit mo yan. Hindi basta-basta yan na pwede mong ilipat ng kung saan-saan. Oh. So, babantayan mo yun. Yun yan. Tapos yun lang, kapag na-obligate mo yun, ibig sabihin yan po ay nagamit na, nagkaroon pa ng dokumento at sinasabi yung nagamit na yan, doon lang po yan papasok na mamamarkahan yung inyong utilization rate. yan ho yung dapat at yan yung nasa papel. Oo. Pero kung sabihin mo sa akin na 100% yan ang nangyayari, tayo yung Tsaka yung mag-disagree. at saka results. Ewan ko, pero sa amin, Ay, sa DOJ, nangyayari walang yun. problema. Dahil, Results-oriented ang pinag-uusapan natin dito. Halimbawa, kung halimbawa man ay ginamit mo, Oh. pero resulta yun, wala. Wala. Oh, Di eto, wala yun. sample lang, sample. Sample. Oh, Oo. halimbawa, may isang ahensya. Yan. Oh, meron kang budget, Mm. merong line item. Mm. Ha? Sasabihin ko ngayon, ang style, for example, ay ibibigay ko doon sa PITC. Yan. Oh, sasabihin ko, ito. Obligated bigay ko na. Obligated na. Oo, yan Pero na. pag tinignan mo sa PITC, hindi ginagasta. Wala. Yung Oh, mga, sayang yan ba yun. pwede? Kaya nga tinatanong ko si Commissioner Brad Chairman. Chairman, sorry. Chairman. Gamaliel Cordoba. No. Di ba? Kung po pwede ba yan? At sana hindi nangyayari, ha? Kasi results-oriented dapat. Oh, Hindi, dapat. ito lang ha, papaliwanag Yan din ko. ang In fairness lang, boss. Yun din ang sinasabi ni Commissioner Goyo Larrazabal na nanonood sa atin ngayon. Nanonood, Oy! eh. From Antique. From Antique. Oo. Bakit Bakit napapunta ka tatakbo dyan? siya? Hindi, may ginagawa. akala May ko- ginagawa. May Akala ko ginagawa. takbo na siya. Baka Nagla-Land Rover. ini-inspection yung bus. Ini-inspection yung Yung nangyari bus. sa bus. Kaya oo nga. malungkot din yun. Nakalungkot. Pero Nakikiramay tayo. paliwanag ko lang, ano, para maintindihan Morning, lang Commissioner. kung paano ang pag-synergize. Ano. Yung kasi sa role ng COA, at ito regardless, hindi naman kaibigan natin si Turbo. si Chair, mga pwede ba? Wag turbo. Si Chairman Yel, ano? Okay. Ganito yan. Yung pong paggamit ng pera at performance at utilization rate, ang sumisilip po dyan, ang Department of Budget and Management. Yun ang nakasilip dyan. Okay? Yung ding ginastos na pera, but only ito, yung ginastos na pera, yun ang tisilipin din ng COA only on that part na ginastos. Yung ginastos Ang titig kasi ng DBM is yung utilization mo at yung utilization mo for your program na gamit ba, utilization rate at tinititigan nila. Ang COA naman, tinititigan, tama ba Ang yung paggagastos. paggamit mo Hindi, noong pero- budget. pero Magkaiba. ganito yan, ha? Magkaiba. It has to be comprehensive. Hindi totoo yan. It has to be comprehensive. yung Yung kay- dalawang yan, DBM at saka COA, they have to understand each other. Hindi totoo yan. Yung kay Ang kailangan na Tony gawin kasi, dyan, hindi pwedeng gawin mong hati yan, hindi. It cannot be the Yung same. sa papel kasi yung kay attorney, Hindi but in pwede yan. reality, hindi nangyayari Example, yung ito, background. sinasabi sige, dito. sige, Example, sige. Example. usage. Oh. Meron kang ito, sinasabi dito. Meron kang budget for travel. Oh. Ang ibig mo sabihin ay may magiging okay ka kung nagastos mo yung budget for travel for the whole department pero ikaw gumastos lang. Oh. Oh. Parang Isa sa DNR kanan yan. travel. Ah? Parang DNR Hindi, yung ewan sinasabi ko mo. kung ito si Ben, ang Oh. sinasabi niya sa akin, tanungin niyo nga yung tungkol sa travel. Ng DNR. Hindi naman. Hindi naman. Na lahat. Oh. Kasi 1.1 billion. Hindi totoo. Not true. Not Ha? true. Fake news yun. Hindi naman siguro. Fake news yun. Fake Naalin? news. Fake news. Bakit? Yung travel sinasabi, 1 Hindi. billion, not true. 1.107. That is the budget of the entire Department of Environment and Natural Resources. Kasi fake eh.
I mean, Hindi travel lang. Hindi lang yun. Hindi. Nakita nila yun eh. Mali eh. Fake news yun eh. Sabi, mali si Senator Rapi Tulfo. Mali. Oh. In fairness to Secretary Loizaga. Ano? It's not, it does not reach that much. Not even the president can spend that much on travel. Hindi, ang hinihingi nila doon, did you or did you not travel 13 times in 1 year? Hindi, 1 year. ito naman sa akin, regardless of the amount. Regardless of the amount. Madam Secretary or kung sino man po yung Secretary dyan. Ano po ang napala Natin, ng taong bayan results. at mga Pilipino Sa mga diyan sa travel. ginastos ninyong pera ng bayan? Yan. Yan lang ang tanong namin. Sa mga, Whether sa it mga is- buong biyahe. Sa mga Whether buong it is biyahe. 1 million, Lahat ng 2 buong million, biyahe. 3 million, 100,000. samantalang ang mga kababayan natin naghihirap. Okay. Bago yan, mag-break Teka muna lang, tayo. ma-justify lang. Hindi, justify yan. At pag-uusapan natin yan pagbalik natin. pero yung Oo. mga environment na yan. Ay, marami yan. May ano tayo, may obligation tayo. May obligation Babalik, tayo. tapos itutuloy. Tuloy mo na, dito ka! Okay, may obligation tayo. Okay, sige. Break muna. Oras po natin. 57 minuto makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, DOJ Undersecretary Dodo Dulay, at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Morning, maganda ma. Pero bago ang lahat ha, Ang sarap ng off-air na. bago natin pag-usapan yung off the air ha, ako muna yung bumabati. Oo. At ating pong kaibigan at talagang karapat-dapat at napakahusay naman. Di ba? Kay Undersecretary Cesar Chavez, Ayan. Yun. dating Undersecretary for Rails ng Department of Transportation. Ngayon ay Undersecretary for Strategic Strategic Communication. Communication. Yusek Pero siya, lumipat siya. ang balita ko, Yusek. Yes. parang nagkamali doon sa with a rank. Ewan ko po kung paano kung totoo o hindi. Pero yung rank po yata ay medyo baka nagkamali ng kaunti. Rank of Yusek. Di ba? Oo, si Yusek Cesar, dapat to cabinet rank. Di ba? Oo. Sa Strategic husay, Communications. sa husay, sa galing, sa Mahusay, experience. sa experience, Eh, sa maayos na tao. maayos na tao. Low profile yung mama na yan eh. Ang number one, magaling. 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 Yan, number one, magaling. Hindi ba? Oo. Baka mababa ang loob nitong si Secretary Idol Oo. natin yan. Idol natin yan. Cesar si Chavez. Yusek Kaya Cesar. congratulations, Boss Cesar. Sana Boss, ay marami ka pang matulungan dyan. At yung mga tiga PCO, sana naman medyo kung nagkamali, itama. Di ba? Lahat Office of naman the President yan. Office of It is to be the Office of the Office of the President. President. At syempre, binabati din natin yung bagong hirang naman na Undersecretary for Rails. Di ba? Si Undersecretary Jeremy Rehino, Sino? na dating General Manager naman ng PNR. Ngayon ay DOTR Undersecretary for Rails. Mahusay din yan. Di ba? Very low-key din. Di ba? Pero sanay na sanay at experiencado na dyan sa rail sector. Kaya maswerte po tayo at ang napalagay dyan ay si Undersecretary Jeremy Rehino. Matagal na sila dyan. Matagal na sila dyan. Sana. Sana maayos yung Maayos. ating railway route. Kasi Yan na natin tututukan. Siya naman na makakasama natin. Dati si Yusek Cesar, no? Yusek Cesar. Pero ngayon, dala nyo, advocacy natin yung railways, yung Oo. North-South Commuter Line, ongoing. Oo. Subway, ang dapat nating tignan na Yusek Rehino, yung alternatibo dito sa Mindanao Railway System at South Long Haul na hindi naka-hold on hold kasi nga yung China China. ay Funding. hindi na tinuloy. Yung Pero funding, kailangan po Kailangan yan. yun sa Mindanao, ano? Pareho. Importante yan dahil... Pati South Long Haul, yung Bicol Oo. Express. Pero maganda lang, makikita mo na ngayon, di ba? Padahan-dahan, di ba? Kung sakali Is nangyayari diba? na. Nangyayari na. Yan, Target yan, sana pumasok within the administration of President BBM. Pero kagandahan, nangyayari na itong pagpapaayos ng ating rail system. Mass Diba? transit importante. Mass transit, di ba? Matagal na. Actually, alam mo, sa tingin ko, estimate ko mga 25-30 years tayo behind sa infrastructure development. Sa transport. Sa transport compared oo. sa ating mga ASEAN neighbors. Kaya nga nakakalungkot, Oo. marami ang umaalis sa China na makumpanya, korporasyon, Oo. sa halip na bakuha natin, napupunta sa iba because of our weakness. Sa infrastructure. infrastructure. Kaya nga yan ang Kulang, talagang ano? dapat natin In almost tutukan. all. In almost Kaya nga all. Lalo sa- sa ano, logistics siguro, no? Oo, Importante kasama na yun. yung supply chain, yung mga ganun. Infra. Kaya- Kaya nga doon ako nalulungkot, Ed, na sa dami ng problema natin at kailangan ayusin, dami tayong hahabulin. Inuuna pa yung political squabbling. Kaya po pasok ang Bangayan, politika. ang nangyayari. Ako nadamay pa ako, tinitira. Bakit? Wala akong pinapanigan. Pero sa akin, sabi ko nga kanina, ang pangalawang pangulo, lahat tayo, binigyan ng mandato. Tama. For the next 6 years, hayaan natin, sila po ang may kontrata. Magtulong-tulong muna Tama tayong yun. ayusin ang problema Kasi- kaysa magbangayan. Ang aga Nagdesisyon na ho yung tao. Di ba namili na ho Kontrata tayo. yan eh. Whether Di it ba? is president, vice president, senator.
congressman, governors, etc. Diba? Binigyan ho sila ng mandato sa lokal 3 taon, sa national 6 na taon. Pagbigyan ho natin sapagkat yun po ang desisyon ng tao. Kaya po tayo nasa demokrasya eh. Majority. Diba? Kung Hindi naman, democracy tayo, hindi democracy. yun, di ba? So, Ang importante lang dyan, yung magpakita ng resulta kasi. magpakita. Yun ang inano ng tao eh. Diba? Siyempre. Meron naman, di ba, sa World Cup. nag-umpisa na. At maganda kasi itong pagkakahirang kay Yusek Cesar Chavez. Oh. Sapagkat, alam mo, napakaraming magagandang proyekto Kailangan i-communicate. ng gobyerno. Kailangan Lalo na ng ma-disseminate ang administrasyon communication. ni BBM. Ang problema, hindi na-communicate. Yes. Tama si Sen JB. Na maayos. Naintindihan ng taong bayan na naiintindihan ng nangyayari. tao. At si Yusek Cesar, o Secretary Cesar na, i-advance ko na, Yes. Secretary Cesar, kabisado niya Bigat. sapagkat bilang Communicator. veteran communicator. Yes. Diba? At expert in Magaling magpaliwanag. Magaling magpaliwanag. Tsaka very low-key. Maintindihan. Hindi mayabang, tahimik lang. 'Di ba? Pero Maintindihan. Kaya good asset 'yan si Ah. Secretary Cesar kay Pangulong BBM. And that should involve all of the government agencies, lalo na sa executive. Yes. Kasi nailatag na ni Presidente kung anong dapat na gawin. I think he has already come out in all aspects, whether it is infrastructure, agriculture, etc., health and services, education. Tama. Nasabi na niya Kasi ang aspirations natin. kailangan ho dito, Resulta. Resulta kailangan. Ang importante dyan, Implementation. yung follow Implementation. through. Oo. Yung follow through. yung follow through at saka yun yung inihintay ho ng tao. Ano ba ang nangyayari? Resulta talaga. Yung resulta. Marami naman resulta. Ang problema, Hindi hindi na mo na communicate. i-communicate na Isasabi. maayos. Hindi na Di ba, sasabi. halimbawa, yung sa Department of Justice, di ba, yung palagi natin sinasabi, yung sa immigration, yung paghihigpit ng kaunti doon sa mga bumabiyahe. Napakagandang depensa nun para doon sa mga Trafficking. kababayan natin na Na trafficking. itinatrafficking. Oo. Eh. Ang Hindi problema, naintindihan. Akala inconvenience. hindi naiintindihan sapagkat hindi na ipapaliwanag. ipapaliwanag. Baka hindi nabibigyan ng instructions ni Undersecretary Dulay, si Assistant Secretary Miko Clabano. Ay, Yeah. Hindi. Yun, isa yun. Hindi, Baka kagaya niyan. hindi na i-communicate pero napakagandang programa niya na hindi po pinahihirapan yung tao. Inaayos. Pero Inaayos. iniiwasan Na magiging biktima na ng human mabiktima yung trafficking. ating mga kababayan. Pero kulang sa paliwanag Yan. Baka naman yung gandang lalaki ni Asik Miko Clabano. Magamit. Sayang. Magamit naman. Upon the instructions of Undersecretary Dulay For special concerns. Special concerns. and Chief of Staff. And chief of staff. Importante yan. Bagamat hindi nahirang na Senior Undersecretary. Si Ano kaya yung special concerns? Special concern. Yan. Ito concern. Text line natin. Teka Text muna, huwag kang line. maglo. Hindi, pero kamukha tama si paring Ed, no? For example, ako magbibigyan lang ako ng ehemplo. Nagkaroon po last week noong Summit. Jail Decongestion Summit. Summit. Oh. For the first time, nag-usap-usap, nagkaroon na ng mga roadmap kung ano po gagawin natin dito sa sektor ng sa jails, ano? At ito ay ilalatag na ito, ipipresenta kay Presidente Marcos para meron na ngang, kumbaga, whole of government approach kung paano susolusyonan itong issue ng jail decongestion. Alam mo, hindi kasi nalalaman at kulang nga ang paliwanag, tama ka parang Ed, ng ating gobyerno na ang style kasi ngayon ni Pangulong Marcos is yung interagency ang usapan. Hindi na pwedeng Isa ikaw lang. lang. Kailangan lahat ng involved doon sa proyekto mag-usap-usap kayo. Kaya pag nagmi-meeting din si Presidente, kasama lahat ng interagencies involved doon sa roadmap na ginawa. Di ba, parang Jonathan, no? Kung Jonathan, yun nilatag ni Presidente na Meron mga na yun. Meron na yun. Yeah. Meron na na. roadmap, sinagsasama-sama niya na lahat ng mga, kumbaga, stakeholder agencies doon. Mag-usap na kayo, pag-usapan nyo na paano Kasi, nyo implement ito. Ang problema ho ng mga taong gobyerno, hindi ko naman po nila lahat. Kanya-kanya. Di ba? Kahit napakaganda ng pagkakahirang kay Secretary Cesar Chavez, dahil tayo, yung mga kritiko ng gobyerno, nauunahan ng paliwanag yung gobyerno. Imbis na yung positibong effect, example nga, yung paghihigpit doon sa immigration, Naunahan. nauuna na, inconvenient naman yan. Oh. Ang haba ng pila, kailangan diploma, kailangan ganito para Magdadala ka ng makaalis. toga, mga ganun. Talon-talo sa paliwanagan Hindi ng na gobyerno. ipaliwanag yung Hindi, intention. hindi. Intention na Na ang maganda. talagang intention Protection. at yung spirit, Oo. proteksyonan yung ating mga kababayan. Bakit kanyo? Then, Alam mo ninyo, pag merong nabiktima sa probinsya, dadalhin ho sa kung saan.
yan ho, maririnig ninyo yung Napakalaki ng problema niya. binugbog, hinahasa, di ba? Pinahirapan, Tinorture. Pinorture. Iyan ho yung iniiwasan ng programang ito ng DOJ. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ang isa pang kulang sa paliwanag, itong Bureau of Immigration na ito. Manong ikaw Immigration Commissioner? Sino ba Immigration Commissioner? At saka yung supervisor. Sino pangalan nun? Tsaka yung isang Norman Tansinko. Tsaka Manong yung- tumayo ka dyan at tignanin mo para yung mga tao mo, di ba, hindi gumagawa ng kulukuhan. Di ba? Nakita mo kung babagal ang pila, nagtatanong ng kung anong diploma. Right then and there, Commissioner, ikaw, medyo makita mo yung mga tao mo't masawata. Di ba? At yung mga tao naman makita, maiibsan yung kanilang takot. And then, nandun si Commissioner, hindi ako lolokohin. Huwag ka lang pakuya-kuya-kuya sa opisina mo. Grabe naman. Oo, Hindi naman siguro. Ikaw naman. Baka meron ka ng kwan dyan. Pero, huwag kang gagaya doon sa mga pumupunta sa palengke na wala naman nangyayari. Nakatsaleko. Tsakaleko. Nakatsaleko. Nakatsaleko, pupunta sa palengke, kunyari, ay titingnan, merong menu Oh. ng Christmas ano menu. yan? Oh. Wala naman nangyayari. naman. Wala. Parang si Kwan yan. Fred Pascual. Ha? Parang si Secretary Fred Pascual Pumunta yung sa sinasabi. Divisoria yun. Oh. Oh, wow. Wala Talaga? naman. Mansyalay ko. Oo. Ano That's ngayon? good, Ano na ngayon nangyari ngayon? Ba, nagulat Price ako kasi. monitoring. Fresh monitoring. Oh, Buti naman. Minonitor mo at kung may mali, ano ginawa mo? Yun. Alam mo, may kasunod kasi yun. Oo. Pag mo-monitor, May at kung gagawin mali ka. at May mas mataas, gagawin ka. anong gagawin mo? Pero kung pupunta ka lang doon, nakatsaleko ka, na hindi namin maintindihan ba't ka nagtsatsaleko. Diba? Pinapagalitan mo yung retailer. Walang magagawa yung retailer. Yung manufacturer. Tsaka yung importer kailangan mo. Okay. Tapos, Sandali, pati muna natin, no, bagong confirm. Yes. Secretary Francisco Kiko. Kiko Laurel ng confirm Department na. of Oo. Agriculture. Oo. Siyempre. At Saka si Secretary Ted Ted Herbosa ng Department. Pareho. Confirm. Diba? Congratulations. Congratulations. Sec. Oo. Tsaka papasa lang din yung isa sa batas na pinasa ko sa one of the first na na-file ko, yung amendment to the Anti-Agricultural Smuggling Law Oh. ay ngayon ay Anti-Agricultural Economic Sabotage. So, sana'y makatulong ito sa ating bagong secretary. Halimbawa, nandyan si Sen JB. Halimbawa, yung magandang batas na ginawa ni Sen JB. Ang maganda niyan, ma-communicate mo. Di ba? Alam mo, yung Ito PR. mangyayari. Sabi nga nila, hindi naman masama mag-PR. As Basta long as meron kang performance at meron kang recognition. Yes. Di ba? Tama Wala kayo. naman masama Nangyayari, ron eh. nauunahan ng Nauunahan negative ng sa pala. social media. Di ba? Dapat talaga yung government Hindi na communication ipapaliwanag eh. Hindi na ay ipapaliwanag. Mabilis, mabilis mas dapat. Di ba? Pa, Whether oo. it is SOCMED, it is traditional, di ba? O new or old. Di ba? Dapat yan merong nagmamanage talaga. Kaya Ano ba na bago? Ito nga, gusto ko lang Saan, malaman. saan? Yung ginawa na batas ngayon, yung kasama kayong itong economic Anti-agriculture. sabotage, ano bang Hindi kasi nung salient points nito na nabago? Kasi Napasa maganda na- yan, ha? Maganda yan. Tama. Nung napasa natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law 2016 dahil dati rampantang smuggling. Oh. Ang problema naman, si DA naman at yung mga ahensya, import naman ng import. So yung smuggling nanganak na. Nagkaroon ng kartel, nagkaroon ng profiteering, nagkaroon ng hoarding. Hoarding. So ngayon ay sinama na po natin Ano yun, anti-agricultural Yung economic profiting, yung profiteering, Oh, cartel, and at hoarding. hoarding. Kasama na siya Economic sa sabotage. economic Sabihin ba sabotage. natin, hopefully ngayon, si NJB, Hopefully, baka- hopefully, meron na tayo sigurong Sana naman may makulong na at may... Hindi kasi alam mo dito sa bansang Diba, to, wala pa, di ba? walang nagtatanda, walang natatakot kasi nga wala na kukulong Parang na Amraya. mga big time. Parang Eto ba, tanong ko lang, bago yan, parang yan, tanong ko lang, boss. Yung ba sa bagong batas ngayon, eto ba, pwede na ba ngayon i-monitor lahat ng mga cold storage dito sa bansa? Ay, oo. yes. Pwede na Dapat. ngayon. Oh, Hindi, pati, may gagawin naman. Kasi naman pag binonitor Hindi. mo lang yung cold storage, alam mo na, boss eh. hindi, magyayari yan sa hoarding, no, sa cartel, makikita mo. Ngayon, yung percentage na dapat ng average niya, dapat nandun lang sila. Pag tumakas siya ng more than 30%, ibig sabihin Prima nag-hoarding Patsy, na. nag-hoarding na yun. Oo, Ayun, maganda, kumbaga yun. maganda Hindi, yan. at saka Oo. ano, Meron Maganda na, yan. oo. Maganda at yan. saka yung Pag more than halimbawa, 30%, hoarding na yan. Ayan. dalawa ang according to the Department of Agriculture Group na nakakausap natin, dalawa na ang kanila i-monitor ngayon, both the local production at saka yung imported. At saka may loop. In other words, pag ikaw nag-import, sinabi mo Oo. na depende dun sa statistics at inaayos nila statistics nila ngayon kasi yun ang problema eh. Yung, Yung walang statistics. hindi maganda yung kanilang statistics. Ba, matagal lang hindi maganda yan. Wala. Talagang, oo. Ngayon, Oo. ang sinasabi nila,
kailangan lang mag-import ka kung may pangangailangan. Tama. Yan ang importante doon. Dapat naman ganun talaga, Jonathan. Dapat naman talaga. Yung NFA, SRA, Mga ganun ganon. dapat. Ngayon, pag ikaw nag-import, halimbawa, nag-import ka halimbawa ng Sibuyas. sibuyas dahil may pangangailangan ng sibuyas. Meron timeline. In other words, pag sabi mong i-importing ko to, in 30 days, dapat nandito yan. Nasa batas ba yun? Hindi, sa regulation na nila yan. Kaya na Regulation Inter- na DA. ni Sir Kiko. DA. Oh. And then at the same time, bayaran mo na kaagad yung tariff niyan. Which is okay. Advance payment. Advance. Advance Pero payment. ako, Agree ako doon kay Secretary Lowell na kayo, bigyan ko kayo ng import permit, pero gamitin nyo yan in 30 Gamitin days. niyo yan. Diba? Dapat, kasi ngayon, 3 taon na, yung pa rin, sinisirox lang eh. Oh. At saka, hindi lang yun, paring Ed. Yung yan, ginagawa nilang parang instrumento para sila sila nagmamanipulate. Na-recycle lang nila yun eh. O paano, ano ba contra-recycle na Hindi, strategy tinitira na na yun? yan. At ito, pwede ba mag-usap-usap kayo sapagkat sa pag-iikot natin dyan sa lugar, Pampanga, Bulacan, Oh. di ba? Tarlac, ito reklamo. Ha? Pwede ba? Oh, ito, nandito si attorney. Mausay ito. Oh. Ha? Oh. Bumili ako ng 1,000, example lang ha, 1,000 kaba ng bigas. Oh. Right. Okay? Dumating ngayon sa akin yung Bureau of Customs. Oh. Bakit may 1,000 bigas ka? Aha. Hoarder ka. Aha. Hindi ka nagbabayad ng buwis. Smuggled yan. Aha. Boss, dito ko po kinuha yan, oh. Kinuha ko dito sa seller A. Oh. 'Di ba? Bakit? Kung saan ko kinuha, hindi nyo kinasuhan. Oo. May Bakit resibo ako. Bakit ako? Oo, tama. Oo. Bayar ako. Oo. Bayar lang ako in good faith. Oo. Binigyan nyo ng business permit yan. Diyan ako Okay. bumili. Oo. Di ba? Tapos ako lang ang ididemanda ng Bureau of Customs kasi Oo. ang interpretation daw nila, pag ikaw ay ganito, may hawak kang ganyan supply, ganyan, ganon. Oo. Ikaw ay hindi mo binayaran ng buwis. Oo. Ha? Ang kagalingan Bakit? Oo Bakit nga. ako? Oo. Sabi, Parang- ito yung resibo ko eh. Parang yan yung retailer eh. Parang yan yung So, retailer. ang sinasabi na, ito, kinausap ako nung mga Gusto mo kaibigan ba malaman natin. kung ano sasabihin ng Bureau of Customs Oo. sa'yo? Ha? Ano? Hindi, ang sinasabi nila, bakit kasi ako? Ikaw. Eh, Parang wala kang ano eh. walang pinag-ibayan doon sa pinapagalitan mo ang retailer. Wala namang ano yung retailer. Retailer, bumili lang ako sa wholesaler. Oo, paano Bakit yun? hindi yung wholesaler ang Ang banata mo. ito yung resibo ko, kinuha ko doon sa Nabulag eh. bakit ako? Yun lang eh. Ah. Kaya maganda talaga yung interagency. Di ba? Pwede ba katulad niyan, yung whole of government, Oh. whole of government na yan? Tutuhanin Pwede ba nyo. babaguhin nyo na yan? Di ba? Tutuhanin Hindi nyo. gawin ninyo yung simpleng termino Yeah. lang. Bakit Ang sarap kailangan? pakinggan. Whole of government. approach. Ganito. Di ba? alam Sustainable. mo ang ganyan ba? practical practical output ng whole of government approach dapat yan Lahat. magkaroon Synergy. ng isang dokumento na kung saan lahat yun ang parang Biblia nila. Reference. Yun dapat. Pero- Lahat ng agencies. Yun ang pinakamadali. Ang, Pero ako very confident naman ako kay malay mo ito na Kasi si alam mo- Secretary Kiko na Oo. ang maging na natin. Kasi wala nang inaabol to Kasi eh. alam mo, nasubukan na natin sa DA. Yung mga Matatalino. sa academe, PhD. mga talagang Diba? PhD, lahat ng Economist. practitioner, economist. Oh. Pero ngayon, subukan natin entrepreneur na Yeah. talagang alam din yung Kultura. kultura. Tsaka Maganda yung niya, maganda yung initial na mga sinasabi At niya. saka nailatag na ni Presidente yan as Agriculture Oo. Secretary. Ito yung gusto niya Susundan mo na lang, mangyari. kumbaga. Kasi kung ako ito, no? Sundan mo na lang siya Tama. ng kung May anong problema. gagawin, Yung meron food. na workout. At saka sinabi niya na i-import lang yung kailangan. Tama. Hindi ba? Anong nangyari kasi in the recent is ako talagang frustrated. Ako ang author ng Anti-Agriculture Smuggling Law. Nabaliwala yung batas dahil nag-import ang DA, ang NFA, ang SRA. Tapos Kasi yung papel tsaka- nila, forever. Yun. Perpetual. Tsaka yun maganda oo. sinabi yung Signodo ni Secretary Kiko na magmula ngayon, ang i-import lang natin yung kailangan. And we will really Statistics-based, science-based. Oh, science-based. example- palakasin natin yung Oh. local Local food production. production. Oh, example. Local food production. Sen. Para JB, sa magsasaka natin. Yung sinasabi ni Sen. JB, pinag-uusapan natin kanina. Halimbawa, maganda yung programa ni Secretary Laurel na yan. Ito ba, Mr. Secretary, yung sinasabi nating i-communicate mo, pwede bang malaman kanino mo in-issue yung mga permits na yan? 'Di ba? At gaano karami yan? 'Di ba? At ano ang timeline niya para makita ng tao? Nililist. Di ba? Actually, At yan ay ilagay I-publish mo, nila, i-publish mo. oo. yan ang kasama ngayon doon sa kanilang pag-aayos kasi wala eh. Wala eh. Kaya, Walang ganyan. Wala silang para data. transparent, di ba? Kasi again, transparency, accountability,
Di ba pagkatapos i-amplify ninyo, wala namang masama kung sasabihin ninyo yung inyong performance. Talagang dapat. Sapagkat yung mga tao, hinihintay po ang resulta ng mga nagagawa ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong BBM. Ang kagalingan nito, yung mga critical na mga requirements natin, halimbawa food, agriculture, etc. Pagtapos ngayon tungkol sa health naman, si Sen JB ang nagpasimula Siyempre. sa legislative cover niyan. Tama. Importante. Kagaya niyan, yung sinasabi natin tungkol sa universal healthcare, at least sinabi ni Secretary Herbosa doon during the confirmation Yan ang hearing. kanyang priority. Aayusin ho natin to. Primary healthcare, consultation, etc. Ayusin natin. Specialty commitment. hospitals, we'll work out din natin yan. Budget. Yung bayad para sa mga health workers Tama. na hindi man lang Ayusin na. naibigay, no? Kasi ayusin na rin. Kahit na gusto nung nakaupong sekretaryo, in the absence of yung legislation, Wala. sabihin kung wala pong batas, wala hong magagawa yung nakaupo. Alam mo kung John, maganda na banggit mo yan. At least sasabi mo, ang dami talaga kailangan ayusin. Ang daming problema na kailangan ayusin, maraming mga challenges na kailangan nating tutukan. Kaya sana, mag-ceasefire muna tayo sa Ceasefire political muna. bickering. Tsaka yun nga, yung sinabanggit. Kasi madidiskaril eh. Tsaka yung mga... Isa pa kung John, sama ko na. Oh. Napasa na rin yung PPP code. Another. Naipasa rin natin. Ito yung makakatulong sa Maganda iba. ba bago ba may Ang mga importante mamaya pag-usapan natin Ang pagbalik. importante ngayon dyan, follow through. Kasi baka mamaya yung PPP, maganda yung Hindi, sinabi. tsaka, Pero pagdating sa implementation, saan, uulitin Yan ko, naman. uulitin ko lang. Ano na to? Paano, naintindihan natin ng konti yung PPP. Pero sa ordinaryong tao, hindi mo Ano naintindihan. maliwanag Ano yan. yung sabihin ng PPP? Piling-piling pelikula? Sabihin sa iyo yan. Kaya kailangan tayo mag-usap, mag-ano muna tayo. Break muna tayo. Oras po natin, 20 minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. By last segment na, ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, si Edwin Eusebio. Good morning. Good morning. Bago ang lahat, babati lang ako. Ito. Tama. Bago lahat, batiin ko lang yung sarili ko. Sen. Natapos ko yung ODAX 200 kilometers na bicicleta. Yung bike ride, ha? Bike ride. 200 kilometers. Ang hirap Kaya yan. nakita mo naman, parang 10 pounds na wala sa akin. Hindi, ang nakita ko na wala sa'yo, wet po mo eh. Wet po. Pati wet po. Siyempre, hindi mo naman problema. Di ba bike eh? Mahirap yung bike. Naku, putya, panay baltos. Congrats, NJB ha. 200 kilometers sa mga participants yan kasi mahirap ito, no? Diyan, papasalamat ako kay Sen Pia Cayetano. Tumayo pa siya para mag-congratulate kasi Ito, medyo fit So, din. ibig na kaya mo pala yung matagal na sakayan, ano? Basta, Kaya mo pa. Kaya pa. 200 kilometers? Yakang. Dire-diretso. Dire-diretso. Pero Ikaw binabati. kasi hindi ka sumasakay eh. Gusto ko yata ikaw sinasakay. Ito. Happy birthday. Happy birthday. Kay Congressman Butch Dumpit, dating Butch La Union. dating congressman. At saka si Mayor William Mamba ng Tuaw. Cagayan. Happy birthday. Happy birthday. At good morning daw, Sen JB, galing kay Bong Belhica. At meron na naman sinusumbong tungkol sa San Juan. Ano ba nangyayari dyan sa San Juan? Pero good morning po muna doon sa ating pong mga kaibigan na ating pong iniwan dyan po sa Boracay. Yes. Kay Mr. and Mrs. John at Pia Sikat at doon sa kanilang kapatid si Jimmy at si Bri, yung kanilang anak. Good morning sa inyo at mag-enjoy kayo dyan sa Boracay. Congratulations din sa DLSU. Yung AAP champion. Animo. Aking alma mater. Animo. Juan, Edwin, ano yung sinasabi mo dyan, Edwin? Yung text? Ay, text line. Hindi, ano ba? Babasahin ka ba? Wala na, tapos na. Ibigay ko man yun, hindi na sila makapag-text. Hindi yung text message. Hindi, text line Basahin lang natin text ni Kagawad. Boss Alurina, sabi niya, good morning. Mga idol, greet mo. Town Fiesta sa December 13 ang bayan ng Santa Lucia, Ilocos Sur. At batiin natin si Don Obrero at Willie Agdepa. Galing sa inyong Kagawad, si Boss Alurina. Diyan sa Santa Lucia. Ka dyan, Santa Lucia. Tsaka Ilocos yan, no? Batiin din natin si Mayor Bonito Singson ng Vegan. Happy birthday. Happy birthday. Boss Bonito. Tsaka si Congressman Ronald Singson Uy, Kong Ronald! Kaya ako nandun sa Ilocos Sur sa Vegan 3 weeks ago with Jet Li na yun sa annual vegan ride. Ako 1,500 riders ang pumunta kasama na si Jet Li na to promote Philippine Motorcycle Tourism. Morning sa inyo. Good morning. Good morning. Morning, At saka morning. ito, pang ano dyan,
nababanggit natin kanina yung tungkol sa responsibilidad. Lalo na yung mga bagong halal, na barangay captain at saka sanggunian, kabataan. Baka mamaya, May tumulong kayo sa pagpapaunlad, ha? Huwag niyong gayahin yung mga dating mali. May apila lang ako sa mga barangay officials, no? Kasi ang isa sa mga concern ng DOH, actually, final ko pa lang yung barangay health workers. Health workers. Kasi yan, may training niya, ilang taon niyang ginastusan. Sayang hindi nagagamit. Kaya lang, tuwing may bagong eleksyon, papalitan. So, sayang yung investment natin sa training. Papalitan naman bago na panibago na namang Ngayon, parang ilang libo yung pinalitan 80,000. Mga abing yan. Sayang nga lang, Sayang. nag-file ako ngayon ng BHW Magna Carta na sana magkaroon silang tenure na kahit na magkaroon ng change in leadership. Kasi sayang, nag-invest ang gobyerno sa training. Tama. So 80,000 na barangay health workers natin ang dami. papalitan. Isipin mo, yan ang mga foot soldiers natin, alam na nilang gagawin nila. Ngayon, panibago na namang training. Ito ang tanong dito sa NJB. Kaya kailangan si Congressman Quito. Mendoza. Hindi, si Congressman Quito ko. Kapatid. Nako. BSW yun eh. Siya ang BSW eh. Pero mabait yun, ha? Mabait yun. Tanong ko lang si NJB, itong tinutulak mo na to, kaya pa ba sa legislative calendar? Kaya pang ihabol ito sa... Hopefully, bago matapos tong Congress na ito. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Session, Mahataw pa. No? Hopefully. Pero hindi naabot to dahil may bago ng eleksyon na naman, no? Katatapos lang. Sayang nga eh. So, sana itrabaho natin na makatapos ng Magna Carta for barangay health workers. Pero si NJB, napansin ko ngayon magpapasko, parang kuwang ka, medyo maganda-ganda. Iba ang dating mo ngayon, Sen. Iba yung fit ka, kaya... Alam mo, sinumpa ko talaga yun, ha? Sinumpa ko yung... Alam mo, mental na yung 200 kilometers. After the 150, yung last 50, sinisigaw, nag-umura. Ba't ko ba ito ginawa? Mental na eh. Kung bakit pero kaya, ha? Pero nung tatapos ko... Ganda ng kuwan mo ngayon, aura eh. Oo nga eh. Hindi ka tulad nung... Iba yung fit ka, parang ano. Kala mo 35 ka lang. Hindi ka tulad. Hindi ka tulad 53 na ako eh. Birthday ko sa December 36. Oy! Happy birthday! Magte-35 na ako. Yun! Iba yung, dahil mo sa edad natin yun, kailangan talaga ay maging physically fit tayo kasi hindi na tayo babata. Physically and mentally fit. Malaking tulong eh. Kasi may mga physically fit pero mentally ill. Unfit. Lalo pa naman, buburito pa naman si NJB yung 25 years. Hindi, makalan. Mahal yun. 25 years. Marami kasi peke nung 12. Kaya, yan, binabanggit nyo yan, ha? Kaador. Alam na this. Oo nga, tama na yung pachicharon. Wala akong natanggap ko yun. Wala akong Chicharon natanggap. pa rin chicharon eh. Ang ibig nyo sabihin, ayaw nyo ng 12 years na padala ni Kaador. Kasi marami Ba't meron ba? May dumating. Marami daw fake nun eh. Kaador, baguhin mo nga, gawin mo 25. Yeah. 18 pwede na rin. 18 pwede na rin. Paalam na tayo! Wag na 12. Tsaka Pasko naman eh, yung Pasko chicharon, baka pwedeng maging wagyu. Asa ka pa, ha? Paalam na tayo, pero bago tayo magpaalam, Kaador, ha? Yung amin, hindi biro yun. Remember. Those who forgot us. In December, for the rest of the year, we will remember. Kayong dalawa ni Kong Romy. Ha? Kayong dalawa ni Kong Romy. Hindi, sama mo na yung chairman ng APRO. Ano ba naman yun? Wala ba kayo ko pala, hindi lang, wala ba kayo ko galing Maynilad? Wala, hindi kayo kasama. Maynilad. Alright, baka pang lang pang undersecretary. Baka may kaso. May mga kaso. Hindi, wala rin nga. Baka may kaso. Ako po si Edwin Giuseppe, magandang umaga. Magandang umaga po sa mapagpalang araw sa atin lahat. Po yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Magandang umaga sa iyo at sa susunod na linggo magkita-kita tayo muli. Mabuhay, J. Bears po. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! May sangalan po naman ng ating mga kapartners, Secretary of Justice Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin at si Pao Capino. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Davier, bumabati sa inyo ng magandang umaga. At maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Sayang, ang tato. Asa tayo, boss?